love the energy. Muling nagbabalik ang ating programang may pakialam sa isyong pangkabataan at sa mga trending issues ng ating bayan. Schoolmates, mas paiinitin pa namin ang mga diskusyon ngayong mapapanood ninyo at mapapakinggan. Ngayong araw ay ang inyong mga schoolmates ay nandito muli sa De La Salle Araneta University. Thank you so much, guys. Ayan. Kaya abangan ang isang mainit na debate ngayong araw dito lamang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Schoolmates, isa sa mga maituturing na childhood memories natin ang pagbisita sa mga paboritong wildlife zoo sa ating bansa. Isang destination din ito sa ating mga educational field trips. So sa mga nag-field trip dyan, alam na alam nyo to. Ang mga wildlife zoo ay nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan at dahil nga daw dito ay pinapaniwalaan nila na mas mapapangalagaan ang mga wildlife animals kapag sila ay nasa isang safe and protected environment. Ngunit, isa nga daw sa mga naging hot topics ngayon, or rather nung nakaraang taon din, ay ang pagkamatay ni Mali, na nag-iisa at pinakamatandang elepante sa ating bansa. At ayon sa ilang mga animal welfare groups, it serves us the effect of captive animals for human amusement. Kaya schoolmates, mas palalimin pa natin ang ating usapin kung dapat ba or hindi dapat na ihinto ang operations ng mga wildlife zoos sa Pilipinas. At yan ang ating pag-uusapan kasama ng mga schoolmates natin dito sa De La Salle Araneta University. Alright, para sa ating grupo na dapat nang itigil ang operations ng wildlife zoo sa ating bansa, makakasama natin sila Eldan, Mika, and Julius. Of course, kailangan naman natin ipatigil ang mga wildlife zoos because let's consider it. Tingnan mo naman, ang mga animals ay nakakulong at ilinalalayo sa mga natural habitat nila. So, paano naman yung health nila? Paano yung overall quality of life nila? Hahayaan nyo lang ba na nakakulong sila, hindi naaalagaan ng maayos? And proof of this is, yung mga zoos naman mismo, yung ating mga local and nearby zoos, ang umaamin na they are in need of donations. Hindi na nila kayang sustentahan at alagaan ng mga animals because wala nga raw halos ang bumibisita sa mga zoos nila. That's why our group believes that we support the shutdown of wildlife zoos in the Philippines. At ang ating naman ikalawang grupo ay naniniwalang dapat ipagpatuloy ang operations sa mga wildlife zoos sa ating bansa. Narito sina Princess, Jean, and Jed. Dapat nating ipagpatuloy ang mga zoo dahil hindi lamang sa sila ay nagbibigay ng pangangalaga sa mga hayop. Kung hindi, nagbibigay din sila ng entertainment at education sa mga taong pumupunta sa kanila. Bukod dito, importante ang mga zoo dahil bukod sa pag-aalaga, paano na lamang yung mga tao na nagtatrabaho sa mga zoo? Anong mangyayari sa mga hayop kung sila ay mawawalan ng tahanan at mangangalinga? Anong mangyayari sa mga tao na nagtatrabaho sa mga zoo kung sila ay mawawalan ng trabaho at kabuhayan? Anong mangyayari sa ekonomiya ng bansa, lalo na at sa mga lugar na nagbibigay ng importansya sa mga ganitong trabaho. Kaya dapat ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mga zoo dahil kung sila ay mapapatigil ang operasyon, mas madami itong maibibigay na hindi mabuting dulot sa lahat. Alright, napakinggan na natin ang pambungad ng magkabilang panig. Pero schoolmates, hindi lamang sila ang may pakialam sa ating topic ngayon dahil makakasama rin natin ang mga schoolmates natin dito sa De La Salle Araneta University. Maging sila ay may pagkakataon. So guys, kayo din, gaya ng nabanggit ko kanina, may pagkakataon kayong magbigay ng inyong mga sariling opinion or pwede rin kayong magtanong sa ating mga debaters. Kaya abangan nyo yan, maya lamang. Maaari rin po kayong makisali sa ating diskusyon ng ating mga schoolmates, netizens, and don't forget to leave in your comment section at schoolmates and at PTVPH. Kaya naman abangan na natin ang simula ng isa pang debate dito lamang sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates, kanina nga ay
pakinggan natin ang opening statement ng ating mga team leaders sa usapin kung dapat ba or hindi dapat na magpatuloy ang operations ng Wildlife Zoo sa ating bansa. At syempre kasama din natin ang mga schoolmates natin na pwede ring makibahagi sa ating diskusyon ngayong araw. Kaya please follow our social media pages at makibahagi sa ating debate ngayong araw. At ngayon naman, ating pakinggan ang iba pang miyembro ng magkabilang panig. Let's start with Julius. Ang grupo namin, pabor pagdating sa shutting down of the wildlife zoos because first, wildlife zoos are already outdated na. And by that, kasi back in the days, wildlife zoos are only created for urban people na hindi nakakita ng different types and species of animals. Pero that is because wala silang enough technology back then. But now, we do have enough technology and we do have other alternatives, modern alternatives for zoos. So, bakit pa tayo magsisettle sa outdated na thing? Whereas, pwede naman tayong magtangkilik sa ating mga modern counterpart ng zoo, which is more safer than animals than to ridicule their welfare. Right? Alright, maraming salamat, Julius. Ano naman ang masasabi mo dito, Princess? Ang masasabi ko lamang dito ay, nag-start ang pagkakaroon ng wildlife zoos during the 18th century na age of enlightenment. Meaning to say, tama nga ang sinabi ni Julius na ang mga wildlife zoos ay para lamang sa mga urban people noon. Ngunit, sa paglipas ng panahon, hindi ba dapat na-adapt din natin bilang mga tao or nalalaman din natin through zoos ang kanilang behaviors? Hindi sapat na sabihin natin na outdated ang mga wildlife zoos kung magiging daan nito para sa atin na malaman yung kanilang anatomy, which is, yun yung mga scientists natin na nag-aaral din para sa mga hayop para makatuklas ng panibagong mga gamot, panibagong mga imbento, at hindi rin sapat para sa amin, na mga kagrupo ko, na sabihin na hindi dapat nang ihinto ang wildlife zoos dahil lamang sa outdated na ito. Alright, maraming salamat, Princess. Eldon, ano ang masasabi mo tungkol dito? Bali, ayun nga, hindi naman dahil outdated na yung zoos, kaya dapat sila ipatigil. Ang una rin tinitignan natin dito is yung welfare ng animal. Ano ba mas importante? Yung kalusugan pa ba ng animal o yung mga educational purposes or tourism na pwede nating magamit para sa human benefit? Pero paano naman yung animal benefit? Paano naman sila? We forgot na meron tayong mga freedom na dapat isunod or dapat natin di-violate in terms sa animal. So, isa sa mga freedom dito is yung na nababiolate sa mga zoo is yung freedom to express their normal behavior. Since nga nasa captivity sila, lahat sila ay nakakulong. Hindi naman nila magagawa yung dapat nilang gawin since nga limited lang yung space nila, limited lang yung activity na pwede nilang gawin na magli-lead naman ito sa mababiolate din yung freedom of distress and freedom from fear and discomfort. So pag nangyari yun, masisira yung welfare ng animal at bababa yung quality of life ng animal. We should be compassionate more towards the animals because we have the ability to protect them. That's all. Maraming salamat, Eldon. Jed, ano ang iyong masasabi tungkol dito? So, ang masasabi ko naman sa sinabi mo is, di ba, sinabi mo nga na dapat isipin natin yung welfare ng animal. Yes, I agree with that. Pero para kasi sa aming grupo, mas importante na i-improve natin, mag-focus tayo sa pag-improve ng life ng animal, hindi ipasara completely. Kasi based sa research namin is maraming naliligtas na animal because sa zoos na pe-prevent yung extinction ng mga animal dahil sa pagpe-preserve sa zoos. Yes, bumababa yung quality ng life nila, pero if tatanggalin natin sila sa zoos, anong mangyayari sa mga animal na nasanay na sila sa captivity? Mas cruel yon kapag inalis natin sila doon kasi nga nasanay na sila na within human care yung way of living nila. And kapag inalis nila sa atin at binalik natin sila sa wild, it will be more troublesome for them and it will even cause their death if we do that. Yan po
pag-uusap. Alright, maraming salamat, Jed. At yan nga ang naging unang bahagi ng diskusyon ng ating mga debaters. And for sure, may masasabi rin sa ating topic ang ating mga netizens na nanonood sa kanilang mga tahanan. Kaya naman, schoolmates, ano pang hinihintay nyo? Kaya naman i-follow at mag-comment sa comment section down below for our social media pages at schoolmates and at PTVPH. Bukod dyan, schoolmates, ito sa mga debaters natin ngayon. Kaya galingan nyo talaga, guys, no? Mamaya ay mayroon din tayong pipiliing best speaker para sa episode na ito. So guys, sino sa tingin yung best speaker ngayon? Oh, kanya-kanya kayo, guys. Undecided. Undecided pa sila. Kaya naman, schoolmates, patuloy lamang kayo tumutok para sa mga susunod nating diskusyon dahil magbabalik lamang ang Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Kanina nga ay narinig na natin ang sagutan ng unang bahagi ng ating diskusyon. Kaya naman ngayon ay pupunta na tayo sa bardagulan portion ng ating free flow discussion. Again, pinapaalala lamang po namin na hindi nagdidikta ang ating programa kung ano ang tama or mali. Ang gusto lamang natin is maintindihan ng mga kabataan bakit nga dapat bang pag-usapan yung mga ganitong issue ng ating bayan. At issue nga ba to ng bayan? Or ilan-ilan nga lang ba ang nakakaalam dahil ilan-ilan lang ang may pakialam? Kaya naman, simulan na natin ang unang tanong. Sa tingin nyo, ang pagkamatay ba ni Mali, which is the example that I said earlier, the oldest elephant in the Philippines, ay malaking factor para ipatigil ang operations ng wildlife zoo sa bansa? What's your personal take on it? Well, considering that Mali was named as the saddest elephant in the world, surely it shows that her overall welfare and quality of life wasn't well maintained. And even though animals do die eventually, for Mali, it seemed that she didn't even live a happy life. Hindi po. Dahil yung nangyari kay Mali, it should be an example of what other zoos should do to improve their services to the animals. You cannot really say that Mali did not live a good life or a happy life because di mo naman alam yung iniisip or yung pakiramdam ni Mali, di ba? Alam na nga, meron na mga researches na nagpo-prove na malungkot talaga si Mali. Ang nakakalungkot pa dito, yung lifespan nila. Ang lifespan ng isang Asian elephant na katulad ni Mali is umaabot ng 60 to 70 years. At ngayon, ang tanong ko sa inyo, hanggang ilang taon lang ba umabot si Mali? Ang nakakalungkot, 43 years lang. At sa 43 years na yun na short lifespan nila, dahil nga hindi na nga po mahaba, hindi na sila umabot sa 60 to 70 years old, na kapag nasa wildlife sila or nasa natural habitat sila, si Mali ay umabot lamang ng 43 years old. And then dun sa 43 years old na yon is malungkot lang si Mali. At wala nga siyang kasama. Anong mararamdaman nyo? Kung kayo bilang isang tao, kung nandun lang kayo in 43 years, na dapat yung buhay nyo is umabot ng 60 to 70 years. And then yung buong buhay nyo pa is mag-isa lang kayo, nalulungkot. Meron tayong mga caretakers na ginagawa yung jobs nila, but still, it is not enough to provide the welfare na kailangan ni Mali. Oh, based dun sa sinabi mo, di ba mas magandang sagot na hindi ipatigil yung zoo, mas okay na i-improve lang natin yung life nila sa loob, di ba? Hindi naman pwede. Paano ma-improve? Based sa sa mga current zoos, local zoos natin, makikita natin yung situation nila. Kahit saan kayo pumunta sa zoo, makikita nyo naman na nakukulong lang sila. Hindi natin ma-ensure yung difference ng inside a zoo tas sa inside the wildlife. Meron both trees yun. But Ikaw na still, nagsabi, hindi natin pwede i-compare yung life nila sa loob ng zoo at sa wildlife. So you're making your point invalid. Paano nga ma-maintain at maayos yung mga zoos? Yung mga zoos na nga mismo nagsabi, wala na silang funds para i-maintain at alagaan yung mga animals. Pero hindi naman lahat ng wildlife zoos ay wala ng sapat na funds. Ang iba sa atin, kagaya na lamang sa Manila Zoo,
funded sila ng government. So, lahat ng pangangailangan ng animals nabibigay nila, even the smallest or even the basic like the medicines and yung mga pangangailangan nila sa kanilang pangangatawan. Hindi ba sapat na yon para hindi ipatigil ang wildlife zoos? How can you say na nabibigay nila? Do you have a financial report to back up your statement? Because according naman sa amendment ng RA 8485, specifically RA 10631 sa section 4.1, that the responsibility falls under the zoo managers mismo, the zoo owners. So technically, the government can only supervise and regulate, but it's not the responsibility to provide for them. But still, meron pa ring pagkakataon na makapag-operate ang mga zoos. Hindi naman porket sinabi na sa loob lamang ng zoos, sila lamang ang nagpa-fund or nagpa-fundraising para sa mga animals, pwede na silang mag-stop. And kagaya nga sa sinabi ninyo, hindi din naman natin nalalaman kung ano talaga yung totoong nararamdaman ni Mali nung nabubuhay pa siya? Kaya ba hindi dapat mas tangkaliin natin yung mga zoo? Kasi bakit? Di ba pag pumupunta naman tayo ng zoo, mayroong mga entrance fee. Saan ba napupunta yung entrance fee? It goes to their needs. Sa pagpapalaga sila, sa pagkain, sa paglilinis, sa pagbabayad sa mga nagtatrabaho sa mga zoo. That's why you should tangkilikin or mas puntahan pa natin yung mga zoo. Alright, sige. Habang nag-iisip tayo ng paano pa natin mas palalawigin yung discussion natin, nakikita ko kasing point dito, parang polarizing siya na pro-animal life and then meron din tayo na for human benefit, which is still, meron pa rin namang pro-animal dun sa animal life, dun sa mga nabanggit nating points. But punta tayo dun sa angulo na, sige, sabihin na natin na there are some benefits to having wildlife zoos. It is said na having a close encounter to animals, which is through the zoos, kasi mahirap naman na in wildlife, di ba? It's very uncontrolled in terms of the environment. Children are prone to learn more about their behaviors rather than seeing it on TV. Anong masasabi niyo dito? Naniniwala ba kayo na it's necessary for zoos to be there? For children to know or learn about these animals? Para po sa amin, yes, because kapag nai-encounter mo siya, like face-to-face, it will ignite yung curiosity ng mga bata. Like, I believe, this is just a personal, na through zoos, may mga bata na lumalaki na they are really caring sa animals because of that encounter, and because sa mga tao na yon is mas through them mas mapapabetter natin yung life ng mga animals inside the zoo. Tas on top of sa mga sinasabi nyo kanina na it is the responsibility belong to the zoo managers to improve the life or sustain the life of the animals inside the captivity. Shouldn't we encourage them to better the life instead of close the zoo? Kasi kapag ini-encourage natin silang isara yung zoo, mawawalan talaga sila ng gana na pagbutihin pa yung trabaho nila, di ba? Tapos pag na-notice ng government na gusto talaga ng tao na i-improve yung life ng mga animals inside the zoo, instead na isarado to, mas mai-encourage natin sila na magbigay pa ng mas malaking fund para masustain yung mga animals sa zoo, di ba? Since the personal preference of children are put into play here, let me say one thing. First of all, ang purpose ng mga wildlife zoos are for entertainment. Now, is it really that far for you to sacrifice an animal's welfare for entertainment? Children can visit other places other than zoos. First of all, ang pinagkaiba nito ay ang pinagkaiba ng wildlife zoo sa isang sanctuary is at least sa sanctuary, rescue na lang animals and the children can view the animals from there naman. Pangalawa naman, kung gusto lang nila na interaction sa animals, di syempre may pet shops naman tayo di ba? Bakit may wildlife animals ba sa pet shop? Pero kaya ako nga binanggit yung sanctuary, di ba? Pero there are sanctuaries that allow public viewing. So you can also call them zoos because they allow patrons or other people, the public, to appreciate animals, wildlife animals. You're forgetting one thing. Sanctuaries eventually release their animals back to their natural habitat. Hindi nila kinukulong. At ang purpose nila are to rescue them.
By the way, yung zoos din naman, ang purpose din naman nila, aside from entertainment, is to nurture these animals. Example, yung mga panda zoo, di ba? They are being kept to be, ma-preserve yung mga pandas. Also, nurturing includes lack of food and water, maduming kulungan. You call that nurturing? No, but providing basic necessities is nurturing. Paano mo naman nasabi na napro-provide yung basic necessities? I mean, nakapunta ka na ba sa mga zoos na kompleto lagi yung mga gamit nila? Kaya nga doon nga natin mapapasok na wag nyo i-encourage na ipasara yung mga zoo. Instead, i-encourage nyo silang i-improve. Kasi nga, kaya hindi nila nai-improve yung mga zoos. Kasi nga, ang daming tao na sinasabi, ipasara na lang yung mga zoos, ipasara na lang. Eh paano kapag i-encourage mo sila na pagbutihin, lahat ng tao nag-agree doon? Di ba? Mas mapoprovide yung mga sinabi mo na hindi napoprovide ng mga zoos. Sige, siguro while you guys are thinking more on what each opponent has raised, no? I like the fact na minention natin the difference between sanctuaries and zoos, no? So I think that's something that not a lot of schoolmates or those who are watching really know. Siguro, I'll delve deeper into that. When we say zoos and sanctuaries, the difference is the purpose, right? So should we say that we should just repurpose zoos into sanctuaries? And to the, sa kabilang grupo, when you say na i-improve ang sitwasyon ng mga zoos, how will you be able to do that if the source of funding is based on patrons and there's no viewing? Paano nyo naman papalaguin ang viewership, let's say, or yung pagtangkilik ng mga Pilipino sa zoos if they, as they've said earlier, it's already irrelevant given the digital technology? Sige, paano nyo gagawin yun? Unang-una, dun na po sa kung kailangan bang i-convert yung zoo to sanctuary, I think it is not possible. Unang-una, yung location ng mga sanctuaries natin is located near to their natural habitat. Meaning, nandun pa din sila sa natural habitat nila, but they are still monitored by nung animal sanctuary. Pero yung mga zoos natin, saan ba nakalocate? Nasa loob ito ng urban area, kung saan maraming noise, pollution, and human interactions na makaka-affect dun sa sitwasyon ng animal. So, paano nyo sila rescue kung yung paligid nila is magulo na? May ingay na, may mga cars tayo, pati na rin sa mga cities natin, may mga night noises tayo. Hindi natin masusure yung stability ng lugar. That's why hindi pwedeng ma-convert yung zoo as a sanctuary. But I think you're wrong with that. Since meron tayo mga Subic Safari, hindi naman din sila nasa urban area, right? Kaya nga sila dinadalaw mismo ng mga students to personally see them and watch them perform. Nasa pangalan na nga ng Subic Safari, it's a zoo, not a sanctuary. But still, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na nasa urban area lahat ng zoos. Nandun pa rin nga sa urban area yun. Kasi ang sinasabi nga namin, the sanctuary belongs to a rural area dahil malapit yun sa natural habitat nila. And sa Subic Safari, ikaw na nga mismo nagsabi na pinupuntahan nga ng mga tao. Technically, na-affect pa rin yung mga animals dun sa mga tao na lagi bumibisita sa kanila. So against ka na rin ng sanctuaries ngayon, even though earlier you were pointing that sanctuaries and zoos are different and that sanctuaries are better than zoos? Sanctuaries naman kasi at least nililigtas at rin-rescue nilang animals. And eventually nga, So rin-release sa pointing natural out, habitat. sabi ng team nyo is that the sanctuaries are in urban areas with the noise and the pollution. So how will that help the Anong animals? sanctuaries diba? are in the urban areas? You've mentioned it. Sabi ko, sanctuaries are in the rural areas. Sorry, your teammate did. Alright, sige, siguro ano lang, no? To further wrap up the discussion, we're now looking at alternative solutions. Okay, so sabihin na natin, yes, pwede i-improve ang situation or conditions ng isang zoo, or you can either convert all zoos to just sanctuaries instead and just make them all closed down. According sa Philippine Animal Welfare and Society, or yung PAWS, ang sabi nila, the budget that is needed in the creation and maintaining of a typical zoo are far better spent on the preservation and the protection of its nature. And I think this would also be relevant on some animals that can or cannot adapt to our climate. Because if we are saying now we will make zoos close down, you are now limiting the ability to create an environment that can create an animal to adapt to that kind of environment. Do you agree or disagree with that statement? Now, let's just spend it on protecting nature instead of creating
silos or environments where other animals can also adapt. Mahalaga pa rin na mabigyan ng importansya yung mga animals sa zoos. And as well as pagyabungin pa rin natin yung kakayahan ng gobyerno na makapag-fund din naman para sa natural habitat. Kasi, kaya ko nasabi to, dahil hindi lang naman for entertainment purposes or for circus purposes ang zoo natin, kundi sila rin yung may mga zoos din na nagre-rescue ng mga animals sa mga wildlife at inaalagaan nila at binibigyan ng importansya ang kalusugan nila gaya na lamang ng panggagamot nila. Hindi lang siya basta for entertainment purposes, for educational purposes. Kaya I believe na dapat bigyan din ng importansya yung mga animals na nandoon sa may zoos, not other than the environment. It doesn't change the fact na ang zoos ay nasa loob ng urban areas. Then, kaya mag-a-agree ako sa paglalagay ng funds sa improvements ng natural habitats nila instead of creating mga makakapag-alaga sa mga incapacitated animals. Because isa yun sa goals ng sanctuaries. Ang isa sa mga goals ng sanctuaries is to take care of those animals that cannot live in the wild. But hindi sila nag-order, hindi sila nagre-request para lang magkaroon sila ng rare animal sa kanilang vicinity para lang sa entertainment or sa kung ano mang purpose nila, kagaya ng ginagawa ng mga zoos. Yung going back to the question po na i-focus yung budget sa natural habitat, if we do that, do you think it will sustain all the animals in captivity, sa lahat ng animals sa captivity ngayon? Kasi kapag ginawa natin yun na yung natural habitat, yes, it will benefit a lot of animals, but it will not benefit them all kasi it will not contain them. It will be too much for that habitat, right? Again, the sanctuaries contain those incapacitated animals to live in the wild. And for those na magli-live sa natural habitats, let the life cycle be the one that is But sanctuaries want to preserve these animals. So bakit mo sabihin na let the natural cycle be? Hindi ba sila mapapreserve pag nilet natin ang kanilang natural instincts to kick in? Hindi. Bakit ba nagiging instinct yung animal, di ba? Yes, factor yung tao sa pagkaka-extinct. Pero kaya nga natin sila pinapasok sa zoo kasi kapag pinasok natin sila doon, mas makokontrol natin yung population growth nila, di ba? Kapag hinayaan lang natin sila, the natural cycle happen, it will inevitably make them extinct. Yung mga animals ba dito is lahat may extinct na? Is tiger is already endangered animal? Or parrots are endangered animal? Sige, tignan nyo lahat ng animals na nasa zoo kung ilan na yung endangered sa kanila. There are still some tigers, lions living in the wild. They're surviving. Even the prey are surviving. Even there are a lot of predators because they can be able to do their natural behavior or they have their natural instinct to survive. So, bakit natin sila minamaliit? Since meron naman silang ability to survive in the first place. So, sinasabi mo na papalayain na lang din natin yung mga animals sa zoos? And then, ano mangyayari sa kanila sa wildlife? Do you really think that they can survive? How can you say na hindi? I mean, inborn naman sa mga animals ang survivability instincts nila and natural Pero home naman according nila to yun. research, only 30% of animals from captivity released into the wildlife survive. So you would rather restrict them sa zoos and keep them trapped forever? No, but I will give them better chances of living and surviving. Again, we're talking about the quality of life ng mga animals. So technically, hindi mo rin naman masasabi na... Bakit hindi ba quality ang life nila kapag nabubuhay sila sa zoos? Ibalik Alright. Sige. Mukhang maraming magagandang points ang nabanggit sa ating diskusyon. Kaya naman huwag kayong aalis dahil susunod na parte naman ay manggagaling naman sa ating mga audiences. Get ready na kayo. May mga tanong din ang audiences natin. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmate! Alright, nagbabalik ang Schoolmates at lalo nga natin paiinitin
natin ang diskusyon or batuhan ng opinion ng ating mga debaters dahil meron tayong isa mula sa ating audience na magtatanong sa kanila. What is your name, where are you from, and will you make your mama proud? Hi, my name is James William Brionesco. I am from Doctor of Veterinary Medicine na course, and then I will make my mama proud. Cheer! Ano yung mga nag-volunteer? Gusto ko yung sapilitan. Anyway, sige. Ano ang iyong tanong sa ating mga debaters? So my question for you guys is it enough to incorporate the natural habitat sa mga enclosures or sa zoo? Again, is it enough na i-incorporate yung natural habitat ng mga animals sa zoo? Alright, sige. Each group has one representative lang. Okay, go. So, paano ba? Hindi naman basta natin pwedeng i-incorporate yung mga natural habitat nila sa mga zoo. Hindi rin naman natin pwedeng ilagay yung buong ecosystem sa loob ng zoo. It is impossible na i-culture natin lahat yun. Pwede natin ma-replicate pero not 100% sure. Meaning na meron still risk na hindi pa rin natin ito magagaya. And then, makaka-affect pa rin ito dun sa quality of life ng animal. Kabilang grupo, ano masasabi niyo dito? Yes. Sige, sabihin ko, I'll agree with that na hindi mo nga talaga i-incorporate yung buong ecosystem or yung natural habitat ng animal sa loob ng zoo kasi it's too small. Pero we can make ways naman na a part of that lang that it will be better for the animal na kahit papaano ma-experience nila yung natural habitat nila in a small way. And I think it will improve their life inside captivity a lot. Alright, thank you so much, James, for making your mama proud with that question. Maraming salamat po. O, syempre sa mga audience natin kanina, no, na Gina G ang energy. Okay. And to wrap up this debate, atin namang alamin ang last and closing statement nila sa ating usapin kung dapat ba or hindi dapat ihinto ang operations ng Wildlife Zoo sa Pilipinas. Simulan natin, Mika? So for our closing statement, we continue to support the closing of wildlife zoos because this not only benefits the welfare of animals, but it also benefits the humans who are working in zoos. Because imagine niyo na lang, yung mga caretakers din natin ang na-endanger because they are risking their lives every day whenever they have to take care of the animals, lalo na yung mga wild animals and predators sa loob ng mga zoos. Plus, since we are considering our animal welfare here, we would suggest that these animals be returned to their natural habitat so they can roam freely, safe from the clutches and the boundaries restricted by humans. Alright, maraming salamat sa ating unang grupo. Ikalawang grupo, ano ang inyong closing statement? Zoos are important. There is no doubt about it. And kailangan nating ipagpatuloy ang operasyon ng mga zoo dahil kung ipapasakan natin sila, mas marami itong maibibigay na hindi magandang dulot para sa lahat ng involved, sa mga animals, sa mga tao, at kahit na rin sa natural habitat or sa ecosystem natin. We can do ways para para i-improve ang mga zoo, pero hindi dapat sila i-totally close down. Alright, maraming salamat sa ating mga debaters ngayong araw. Lahat ng kanilang sinabi at mga naging komento tungkol sa ating talakayan ngayon ay marami talaga tayong mas matututunan pa, no? Lalo na kung mas magre-research pa tayo kung ano nga ba ang epekto ng zoos, sanctuaries, and ano nga ba ang alternative options pa hinggil sa topic natin na to. And this time, nandito tayo sa exciting part kung saan aalamin natin kung sino nga ba ang naging angat sa ating mainit na diskusyon ngayong araw. And for the best speaker today, sino ba ang best speaker? Okay. At ang best speaker ay walang iba kundi si Aster Jean Mitra. Congratulations, Jean. Jean, who are you? Where are you from? And did you make your mama proud? Hi, my name is Aster and I'm from Laguna. And yes, I made my mama proud. Thank you so much sa ating best speaker. Guys, huwag niyo kalimutan lahat ng mga naging debaters, the fact that you are here alone stating your opinions means you are brave enough to share them. Kasi marami sa atin ay mga keyboard warriors lamang at nag-react lamang tayo sa mga social media posts, pero hindi natin inilalabas ito sa labas ng kwadrado ng ating mga cellphone. Alright? Kaya naman, palakpakan ninyo ang mga inyong sarili. Kayo ay mga best speakers ng inyong mga teams. Congratulations. Ayan.
May we call on stage si Doc Alison Parpan, Vice Chancellor of the LSAU, and Mr. Nick Lazaro, our Stratcom Director. Allow me to read the citation of the certificate. The Certificate of Appreciation is presented to schoolmates for featuring De La Salle Araneta University and its student debaters, signed by Ms. Sheila Cabidog, Digital Media and Public Relations Coordinator, Strategic Communications Office, and myself, Nicanor Lazaro, Director, Strategic Communications Office. Ma'am. Maraming salamat po no, sa mga institusyon kagaya ng DLSAU na really recognizes the efforts. No? Guys, aminin natin, hindi natin pinag-uusapan yung mga ganito, di ba? Sa school, hindi natin pinag-uusapan to. Sa social media ba, hindi niyo pinag-uusapan. Siyempre, chika minute ng mga celebrities ang pinag-uusapan natin. Kaya naman, nandito ang schoolmates para pag-usapan yung mga hindi natin pinagtutuunan na issue ng bayan. Samantala, patuloy lamang po kayong bumoto sa team na nais yung panigan. Thank you so much guys no, sa inyong energy. Sa mga social media accounts guys, i-tweet niyo sila, ipakita niyo ang kanyang mga suporta sa @schoolmates and @PTVPH. So syempre, itong topic na to, nabanggit ko kanina, hindi natin to narinig. Alam nyo, nung lumabas yung post ng namatay si Mali, it's all, oh, that's so sad. Rest in peace, Mali. Thoughts and prayers. Is that all we can do for animals? We advocate for against animal cruelty, but there's not enough infrastructure that is being laid out. And I do get it. There are priorities that need to be spent on in terms of budget. There are better opportunities that are being given out there for animals. Syempre, tayo, proud na proud tayo. We have a diverse wildlife, a diverse ecosystem here in the Philippines, and we don't take care of that. Ibang bansa pa ang nagre-recognize nito para sa atin. So there's much to be done when it comes to wildlife here in the Philippines. We take so much pride in that. That's our tourism, that's our bread and butter, that's what feeds ng mga kababayan at native locals natin. Pero what do we do? Let's face it. Tayo na mga nasa Kalakhang, Maynila, we're very much out of touch. We don't know what really it takes to really protect and preserve nature. Because to us, it's just a tourist destination. But we have to recognize na tayo mga kabataan, let's encourage hindi lamang yung government natin to take accountability. Pero tayo, what can be done? Should we reshare more efforts like this? There's social media, we talk about this so much. What can be done? Bukod sa pag-usapan, meron pa bang iba? Let's focus on leaders who advocate for that. Let's vote for leaders who put that in their platforms. Pag-usapan natin siya sa mga classrooms, sa mga iba't iba pang mga platforms kagaya ng, di ko nababanggitin kung ano man yon, pero alam nyo na yon, di ba? Kailangan, bukod sa mga cellphones natin, alam natin kung saan natin dapat i-voice out itong mga ganitong concerns. Bukod sa nag-aaway tayo sa social media, dapat pakita natin na if we are compassionate against animal cruelty, we should also focus on making the government accountable and us to be supportive of those actions. Hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Tayo din bilang mga kabataan na tangkilikin kung ano man to. Let's support the courses that study about it. Let's focus on science and technology to improve the situations of these kinds of concerns. Kaya naman, I leave that question to you. Bilang mga kabataan, ano pa ang magagawa natin bukod sa ito ay pag-usapan? Kaya naman, bago tayo magtapos, gusto po naming pasalamatan muna, syempre, ang buong De La Salle Araneta University at syempre yung mga faculty members natin na sumuporta at sa mainit ninyo pong pagtanggap. Sa ating talakayan ngayon, sana marami kayong matutunan at maraming salamat po muli. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makikisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, may